Isang 13 taong gulang na batang lalaki, madalas na nalulunod sa panaginip habang nasa klase ay biglang bumalik sa realidad nang tawagin ng kanyang guro ang kanyang pangalan. Nabigla siya at pinatayo upang lutasin ng isang problemang pangmatematika, isang hamon na higit sa inaasahan para sa kanyang antas. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga kaklase, ang ilan ay palihim na tumatawa, kumbinsido na siya ay babagsak. Ang hindi nila alam, ang tahimik na batang lalaking nakatayo ngayon sa harapan ay isang nakatagong henyo sa matematika. Ang ginintuang sinag ng tanghaling araw ay dumaan sa mga bintana, nag-iiwan ng maiinit na guhit sa makintab na sahig ng Riverside Middle School. Maagang taglagas noon sa Atlanta, Georgia at puno ng ingay ang paaralan, mga estudyanteng nag-uusap, tunog ng mga upuang iniurong at banayad na kaluskos ng mga pahinang nililipat. Ang silid 3,002 ay hindi naiiba. Puno ito ng karaniwang sigla ng mga estudyanteng nasa 8 baitang na naghahanda para sa kanilang aralin sa matematika. Malapit sa bintana, naupo si Ricardo Aquino sa kanyang karaniwang pwesto. Siya ay isang tahimik at hindi madaling mapansin na bata na parang nagiging bahagi lamang ng paligid. Ang kanyang madilim na mga mata, matalas, ngunit malayo ang tingin, ay nakatuon sa labas ng bintana. Habang inilalapag niya ang kanyang kwaderno sa mesa, ang kanyang kilos ay tila napaka-relax, isang braso ang nakapatong sa mesa, habang ang isa naman ay sumusuporta sa kanyang baba. Ang sayaw ng mga dahon sa hangin at isang ibong naglalakad sa bakod ay mas kaakit-akit sa kanya kaysa sa maingay na silid-aralan. Hindi dahil walang interes si Ricardo sa pag-aaral. Sa katunayan, ang kanyang isipan ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa mabagal at paulit-ulit na takbo ng kanilang leksyon sa matematika. Mahilig siya sa mga numero at ekwasyon, ngunit ang hakbang-hakbang na proseso ng klase ay nakakapagod para sa kanya. Sa halip na makinig, hinayaan niyang gumala ang kanyang isipan, nakahanap ng aliw sa tahimik na paggalaw ng mundo sa labas. Ang kanyang kwaderno na halos walang sagot sa mga itinakdang gawain ay puno naman ng mahihirap na problemang kanyang isinulat para sa sarili, mga palaisipang nilulutas niya para sa kasiyahan. Sa harap ng silid, sinuri ni Younger Rose Rodriguez ang klase habang unti-unting nagsiupo ang mga estudyante. Isang batikang guro na kilala sa kanyang disiplina, mataas ang kanyang inaasahan at hindi siya nag-aatubiling itulak ang kanyang mga estudyante upang maabot ang kanilang potensyal. Ang kanyang maayos na blazer at maingat na inayos na buhok ay lalong nagpatibay sa kanyang matapang na personalidad. Ngunit sa araw na yon, tila nauubos na ang kanyang pasensya. Katatapos lang niyang suriin ang kanilang huling pagsusulit sa matematika at ang resulta ay hindi kasiya siya. May ilan na pumasa, ngunit karamihan ay nahirapan. Hindi tinatanggap ni Ginang Rodriguez ang pagiging mediocre at ang mabababang marka ay lubhang nagpagalit sa kanya. Hawak ang isang netong stack ng mga nasuring papel, isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan ng estudyante, ibinabalik ang kanilang mga pagsusulit na may kasamang maikling puna. Maayos na pagsisikap, sinabi niya sa ilan, kailangan mong mag-aral pa, wika niya sa iba. Nang dumating siya kay Ricardo, sandali siyang natigilan. Ang kanyang pagsusulit ay nasa ibabaw ng bunton, may nakatatak na matapang na pulang 100%. Hindi iyon ang unang beses na nakuha niya ang perpektong marka, ngunit ang kakulangan niya ng partisipasyon sa klase ay nakakaasar sa guro. Ibinigay niya ang papel ng walang salita, pinigilan ng kanyang sarili at nagpatuloy. Makinig kayong mabuti, malakas na sabi ni Ginang Rodriguez na agad na nagpatahimik sa klase.
Inilapag niya ang mga papel sa kanyang mesa at sumandal dito. Pinagmamasdan ang hanay ng mga estudyante na may matalim na tingin. May ilan sa inyo na maayos ang ginawa, simula niya, ngunit may bahid ng pagkadismaya sa kanyang tinig. Ngunit marami pa rin ang nahihirapan sa mga konseptong matagal na nating inuulit-ulit. Hindi halos pinansin ni Ricardo ang kanyang sinasabi, ang kanyang baba ay nakapatong sa kanyang kamay habang nakatanaw pa rin sa bintana. Mas naakit siya ng kaluskos ng mga dahon kaysa sa sermon ng guro. Ngunit napansin ni Ginuneng si Rodriguez ang kanyang malayong tingin at isang bahagyang iritasyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ricardo Aquino, matalim niyang tawag, na parang kutsilyong lumaslas sa katahimikan. Napabalikwas si Ricardo, mabilis na inalis ang kanyang kamay sa kanyang baba habang sabay-sabay siyang nilingon ng buong klase. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha. "Opo ma'am," anya bahagyang nabubulol, matalim ang tingin ni Ginge Rodriguez. "Mukhang mas interesado ka sa nangyayari sa labas," anya, tumango sa direksyon ng bintana. "May gusto ka bang ibahagi sa klase kung ano ang napakakawili-wili doon?" Binuksan ni Ricardo ang kanyang bibig, ngunit agad din niya itong isinara. Hindi alam kung paano sasagot. May ilang estudyante ang palihim na tumawa, ngunit hindi natuwa si Ginge Rodriguez. "Tingnan natin kung nakikinig ka," patuloy niya, may diin sa kanyang boses. "Lumapit ka rito." Natahimik ang buong klase nang tumayo si Ricardo. Ang tunog ng kanyang upuang dumudulas sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nagbulungan ang kanyang mga kaklase, hindi maitago ang kanilang aliw. Papahiya na siya, may nagbulong. "Hindi nga iyan nagsasalita, siguradong wala siyang alam sa pinag-aaralan natin," natatawang sabi ng isa. Napalunok si Ricardo. Ramdam ang panlalamig ng kanyang palad habang naglalakad papunta sa harap. Bawat hakbang ay parang pabigat ng pabigat at ang distansya patungo sa pisara ay tila lumalawak. Nakatayo sa tabi ng pisara si Ginge Rodriguez. May hawak na marker, hindi mabasa ang ekspresyon. Sa isang mabagal at matatag na kilos, isinulat niya ang isang ekwasyon, mas komplikado kaysa sa kahit ano pa mang natalakay nila sa klase. Hindi niya ito ginawang madali. Humarap siya kay Ricardo at iniabot ang marker. "Sige," anya may bahagyang hamon sa kanyang tinig. "Ipakita mo sa amin ang alam mo." Kinuha ni Ricardo ang marker, malamig ang plastik sa kanyang palad. Pinag-aralan niya ang ekwasyon, isang masalimuot na kombinasyon ng mga variable, exponent at fraction. Sa kanyang likuran, nagpatuloy ang mga bulungan. "Hindi niya kaya yan," may narinig siyang nagsabi. Wala siyang ideya kung saan magsisimula. May isa pang tumawa. Nanigas ang mga balikat ni Ricardo, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin sa pisara. Sa una, parang isang magulong sulat ang ekwasyon, ngunit unti-unti para itong isang palaisipang unti-unting nabubuo. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso, ngunit may isang bagay na biglang lumitaw sa kanyang loob. Isang tahimik, matibay na determinasyon. Kaya niya ito. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan niyang itinaas ang marker at nagsimulang magsulat. Mula sa kanyang mesa, pinagmasdan ni Ginge Rodriguez si Ricardo. Nakatawid ang mga braso at nakataas ang isang kilay. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa paglutas ng isang problema. Ito ay isang pagsubok sa kanyang pokus. Lagi siyang nababahala sa kakulangan ni Ricardo sa pakikilahok. Lalo na't alam niyang may potensyal ito. Ngayon tunay siyang naiintriga kung paano siya magpapakita ng kakayahan kapag napasa ilalim sa matinding pagsubok. "Sa'yo na ang pagkakataon," aniya. Ang kanyang boses ay parang patalim na lumaslas sa katahimikan. "Hinihintay ka namin." Malalim na huminga si Ricardo, mahigpit na hinawakan ang marker sa kanyang mga daliri. Sa simula, ang kanyang mga galaw ay nag-aalangan, bawat guhit ay parang isang pagsubok. Ngunit habang nagpapatuloy siya, unti-unting lumakas ang kanyang kumpiyansa.
Tahimik ang buong klase noong una. Marami ang umasa na siya ay titigil o susuko. Sa halip, nagsimula ang mga bulong nang mapansin nilang talagang sinusolusyonan niya ang ekwasyon. Sandali, ginagawa niya talaga yun? Bulong ng isang babae sa pangalawang hilera. Mukhang oo, sagot ng kanyang kaibigan, lumalapit upang mas makita ng malinaw. Mabilis na nagtrabaho ang isip ni Ricardo, hinati-hati ang ekwasyon sa mas madaling bahagi. Inihiwalay niya ang mga variable, pinasimple ang mga fraction, at tinanggal ang mga hindi kinakailangang operasyon ng may katumpakan. Bumilis ang galaw ng kanyang kamay, ang mahina, ngunit matinis na tunog ng marker ang tanging ingay sa silid. Hindi lang niya sinusolusyonan ang problema, binubuksan niya ito. Isa-isang inaalis ang pagiging komplikado nito ng may kahusayan. Isa-isa tumigil ang mga estudyante sa kanilang bulungan, nawala ang mga pailing at ngisi. Kahit ang batang lalaking tumawa kanina ay ngayoy nakasandal na pasulong, bahagyang nakanganga. Nagbago ang ekspresyon ni Ginang Rodriguez. Inakala niyang mahihirapan si Ricardo, marahil ay mabibigo pa nga, ngunit habang sinuri niya ang bawat linya ng kanyang sagot, unti-unting lumitaw ang paghanga sa kanyang mukha. Hindi lang tama ang kanyang mga hakbang, napakalinaw at sistematiko ng mga ito. Lumapit siya sa pisara, sinuri ang solusyon gamit ang kanyang matalas na mata. Sandaling huminto si Ricardo upang doblehin ang kanyang sagot bago lumipat sa huling mga hakbang. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat titig sa kanya, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya itong motibasyon. Sa huling guhit, tinapos niya ang solusyon, kinulong ang sagot sa isang bilog at marahang isinara ang marker na may tiyak na kumpiyansa. Humakbang siya paatras at hinarap ang klase. Malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit panatag ang kanyang ekspresyon. Sa likuran niya, ang whiteboard ay natakpan ng maayos na pagkakasulat ng mga kalkulasyon. Bawat linya ay may lohikal na daloy patungo sa tamang sagot. Isang saglit ng katahimikan ang sumunod. Ang tanging naririnig ay ang mahina ngunit patuloy na ugong ng fluorescent lights sa itaas. Inikot ni Ricardo ang kanyang paningin sa klase, mga matang nakadilat, bibig na bahagyang nakabuka, mga ekspresyong punong-puno ng pagkamangha. Kahit ang mga dati niyang hindi pinapansin ay ngayoy nakatingin sa kanya na may paghanga. Lumapit si Ginang Rodriguez, ang tunog ng kanyang takong ay marahang kumalansing sa sahig. Muli niyang pinag-aralan ang pisara, dumaan ang kanyang mga daliri sa mga ekwasyon. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi habang mental niyang biniberipika ang bawat hakbang. Ang kanyang mga kilay ay sandaling nagsalubong bago muling lumuwag. Sa wakas, hinarap niya si Ricardo. Ang kanyang ekspresyon noong una ay hindi mabasa, ay lumambot sa isang bagay na hindi inaasahan, respeto. Tama ang sagot mo, anya mas mahina kaysa sa dati niyang tono. Isang alon ng pagkagulat ang kumalat sa buong klase. Ilang estudyante ang maingat na pumalakpak. Dahan-dahan lumakas ang palakpakan habang mas marami ang sumali. Nakatayo lang si Ricardo, hindi sigurado kung paano tutugon. Mainit ang kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa isang bagay na bago. Ipinagmamalaki niya ang sarili niya. Nang humupa ang ingay, muling hinarap ni Ginang Rodriguez ang klase. Ang nasaksihan ninyo ay hindi tsamba, anya, itinuro ang pisara. Ganito ang nangyayari kapag tunay mong nauunawaan ang isang paksa. Hindi lang basta nilutas ni Ricardo ang problemang ito, binigyang buhay niya ito, pinadali at ipinakita sa atin kung paano ito gawin nang may tiwala sa sarili. Iyan ang tunay na pagkatuto. Nananatili sa ere ang kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Ricardo ang kagustuhang bumalik sa anino. Sa halip,
Bahagya siyang tumindig ng mas tuwid, ang kanyang mga kamay ay maluwag na nakapatong sa kanyang tagiliran. Pagkatapos, bahagyang lumambot ang tinig ni Giyong Rodriguez. "Ricardo," aniya. Tinitigan siya ng direkta. "Bakit hindi ka nagsasalita noon? Kung kaya mong gawin ito, bakit ka nanatiling tahimik sa likod ng silid?" Saglit na nag-alinlangan si Ricardo, ibinaba ang tingin sa kanyang sapatos. Paano niya ipapaliwanag ang takot na mapansin, ang aliw sa pagiging hindi napapansin? Matapos ang ilang sandali, bahagya siyang kumibo. "Hindi ko akalaing may makakapansin," mahinang tugon niya. Muling lumambot ang ekspresyon ni Giyong Rodriguez. "Well, anya, magbabago na yan." Habang bumalik si Ricardo sa kanyang upuan, unti-unting bumalot sa kanya ang bigat ng sandali tulad ng isang mainit na kumot. Ang kanyang mga kaklase na ngayoy nagpoproseso pa rin ng kanilang nasaksihan ay nagbulungan, ang kanilang mga mata ay minsang tumitingin sa kanya na may bagong paghanga. Sa harap ng silid, mahigpit na pinagdikit ni Giyong Rodriguez ang kanyang mga kamay, malalim na nag-iisip. Hindi siya madaling mapahanga, ngunit hindi lang basta nilutas ni Ricardo ang isang mahirap na ekwasyon. Winasak niya ang kanyang dating paniniwala, hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa kung paano niya tinitingnan ang mga estudyanteng katulad niya, tahimik, mahiyain at madalas na hindi napapansin. Muli niyang tinaas ang kanyang boses upang makuha ang atensyon ng klase. "Gawin natin itong aral," anya matigas ngunit may inspirasyon. "Lahat ng tao sa silid na ito ay may kakayahan." Pinatunayan niyon ni Ricardo. Hindi siya nanghula, hindi siya nag-atubili. Hinarap niya ang problema ng may kumpiyansa at linaw. Iyan ang tunay na katalinuhan. Sa kanyang upuan, mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang kanyang kuwaderno. Unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso. Ngunit ang kanyang isipan ay nagmamadali pa rin. Hindi niya ito pinlano. Para sa kanya, ang matematika ay palaging isang pribadong mundo, isang bagay na kanyang ini-enjoy ng mag-isa nang hindi kailangan ng pagkilala. Ngayon, sa unang pagkakataon, napansin siya ng lahat. Nakakapanabik, nakakatakot. Isang babaeng nakaupo sa hilera, sa harap niya ay lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagkamangha. "Paano mo nagawa yon?" tanong niya, may halong paghanga at di makapaniwala. Bahagyang nag-alinlangan si Ricardo. Inisip ko lang," sagot niya ng mahina. May isa pang estudyanteng sumingit. "Grabe, tol, ikaw ba ay isang henyo o ano?" Namula ang mukha ni Ricardo, mabilis siyang umiling. "Hindi," sagot niya, "gusto ko lang talaga ang matematika." Nang tumunog ang kampana, hudyat ng pagtatapos ng klase, muling pumailan lang ang tinig ni Giyong Rodriguez sa gitna ng ingay ng mga estudyanteng nag-aayos ng kanilang gamit. "Ricardo, maaari ka bang magtagal sandali?" Nagsilabasa ng kanyang mga kaklase patungo sa pintuan, ngunit bago tuluyang lumabas, may ilan pang huminto upang tapikin siya sa likod o bumulong ng "ang lupet nun" habang dumaraan. Tahimik na tumango si Ricardo, mahigpit na hinawakan ang kanyang kuwaderno. Ang atensyon ay isang bagong karanasan para sa kanya. Isang bahagi ng kanyang sarili ang gustong bumalik sa dati niyang tahimik na mundo. Ngunit may isa pang bahagi na nakaramdam ng bago, isang tahimik na pagmamalaki. Nang umalis na ang huling estudyante, sumandal si Giyong Rodriguez sa kanyang mesa. Pinag-aaralan si Ricardo gamit ang isang ekspresyon na hindi niya mabasa. "Ricardo," aniya, mas malambing ang kanyang tinig kaysa dati, "may utang akong paghingi ng tawad sa iyo." Napakurap si Ricardo, nagulat. Isang paghingi ng tawad, bahagyang tumango ang guro. "Matagal na akong nagtuturo at iniisip ko na kilala ko na ang aking mga estudyante. Pero sa iyo," saglit siyang natigilan, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "Nagkamali ako sa paghusga. Inakala kong dahil tahimik ka, hindi ka interesado.
na ang hindi mo pagsagot ay nangangahulugang wala kang pakialam, pero nagkamali ako. Nagpalipat-lipat ng timbang si Ricardo sa kanyang mga paa, hindi sigurado kung paano tutugon. Ayos lang po, mahinang sagot niya. Umiling si Ginger Rodriguez. Hindi ayos, aniya ng matatag. May pambihira kang talento, Ricardo, at ayaw kong itago mo iyon. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang batang kasing edad mo ang lutasin ang problemang iyon? Kung paano ka mag-isip ng ganoon? Tumingin si Ricardo sa kanyang kuwaderno, iginuguhit ang daliri sa mga bahagyang gastadong gilid nito. Hindi ko po alam, aminado niyang sagot. Gusto ko lang po talaga ang matematika, may lohika po ito sa akin. Isang maliit na ngiti ang lumambot sa mukha ni Ginong Rodriguez. At yan mismo ang nagpapahalaga rito. May kakaiba kang paraan ng pag-unawa. At isang bagay iyon na dapat ipagmalaki. Pero tandaan mo ito, hindi mo dapat itago ang talento mo. May mga programa, kompetisyon at advanced na klase para sa mga estudyanteng katulad mo. Kung interesado ka, matutuwa akong tulungan kang makahanap ng mga oportunidad. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo, ang ideya ng pagpasok sa isang mas malawak na mundo sa labas ng kanyang tahimik at sariling paraan ng pagkatuto ay nakakatakot. Ngunit naalala niya ang sandali sa harap ng pisara kung paanong biglang nag-click ang lahat at kung paano sa unang pagkakataon naramdaman niyang nakita siya. Hindi ko po alam, aminado niyang sagot. Paano po kung magkamali ako? Ngumiti si Ginong Rodriguez. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Pero kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung ano ang kaya mong gawin. Kinagabihan, nakaupo si Ricardo sa maliit na mesa sa kusina ng kanilang simpleng tahanan, nakabukas ang kanyang kuwaderno sa harapan niya. Katabi niya ang kanyang mga magulang, tahimik na nakikinig habang ikinukwento niya ang nangyari sa klase, ang ekwasyon, ang palakpakan at ang alok ni Ginong Rodriguez. Nagliwanag ang mga mata ng kanyang ina habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. Ricardo, matagal na naming alam na espesyal ka. Natutuwa lang ako na ngayon nakikita na rin ito ng iba. Tumango ang kanyang ama, ang malalim niyang tinig ay puno ng katiyakan. Anak, ito pa lang ang simula. Huwag kang matakot ipakita sa mundo ang kaya mong gawin. Ginugol ni Ricardo ang buong gabi na nakatitig sa mga blangkong pahina ng kanyang kuwaderno. Sa matagal na panahon, ito ang naging pribado niyang mundo, isang lugar kung saan niya nilulutas ang mga problemang walang nakakaalam. Ngunit ngayon, tila naging iba ito, isang espasyo na puno ng posibilidad. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang lapis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya gumuhit ng mga ekwasyon. Sumulat siya ng mga ideya, mga layunin, mga pangarap. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot mapansin. Kinabukasan, may kakaibang pakiramdam sa silid 3,002. Si Ricardo, na dati tahimik na nakatago sa anino, ay pumasok sa klase at sinalubong ng mga tango, ngiti at maging ilang high five. "Yo, Ricardo!" Sigaw ng isang kaklase mula sa likod. "Ang galing mo kahapon! Paano mo nagawa yon?" Saglit siyang natigilan. Karaniwan, ang unang reaksyon niya ay umurong sa atensyon, ngunit may nagbago sa kanya. "Sinubukan ko lang lutasin," sagot niya ng simple, naupo sa kanyang karaniwang pwesto malapit sa bintana. "Hindi lang sinubukan," singit ng isang babaeng nakaupo sa kabilang aisle. "Ginawa mong parang napakadali, para kang isang math wizard or something." Nararamdaman ni Ricardo ang init sa kanyang mukha, ngunit sa halip na mailang, tinanggap niya ito. "Salamat," mahinang sagot niya. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit sa pagkakataong ito, may tiwala ito. Maging ang mga estudyanteng hindi niya kilala noon ay nagpakita ng interes.
May ilan na humingi ng tulong sa kanilang takdang aralin, habang ang iba naman ay gusto lang siyang makilala ng higit pa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Nararamdaman niyang kabilang siya. Pumasok si Ginang si Rodriguez, dala ang kanyang karaniwang sigla, ngunit nang mapansin niya si Ricardo, may kakaiba, isang halos hindi halatang ngiti. Sinimulan niya ang aralin ng araw, ipinapaliwanag ang bagong konsepto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay hindi kasing higpit ng dati. Nang tinawag niya si Ricardo upang sumagot, hindi ito isang pagsubok, isa itong paanyaya. Saglit na nagalinlangan si Ricardo bago sumagot, ngunit malinaw at tiyak ang kanyang paliwanag. Napuno ng katahimikan ang silid habang nakikinig ang kanyang mga kaklase. Kahit ang mga dating hindi interesado ay ngayon ay nakatuon na. Tumango si Genungich Rodriguez, aprobado ang ekspresyon. Napakahusay, anya ang kanyang tinig ay may init. Ganitong uri ng pag-iisip ang kailangan natin. Pagkatapos ng klase, muling pinaiwan ni Ginang Rodriguez si Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa mga pagkakamali o hindi pagkakaunawaan, tungkol ito sa mga oportunidad. Pinag-isipan ko ang napag-usapan natin kahapon, aniya, nakaupo sa gilid ng kanyang mesa. May pambihira kang talento at ayokong masayang ito. Tumingin si Ricardo sa kanyang kwaderno. Hindi ko po talaga alam kung ano ang gagawin ko rito, aminado niyang sagot. Kaya narito ako upang tumulong, tugon ng guro. May isang advanced na math program sa distrito. Isang klase para sa mga estudyanteng nangangailangan ng mas matinding hamon. 2 beses sa isang linggo ito pagkatapos ng klase at sa tingin ko babagay ka rito. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang ideya ng pagsali sa isang ganong klase ay kapanapanabik, ngunit nakakatakot din. Sa tingin niyo po kaya ko? Tanong niya nag-aalinlangan. Ngumiti si Genungich Rodriguez. Hindi ko lang iniisip, alam kong kaya mo. Ang coordinator ng programa ay sabik ng makilala ka. Ito ang pagkakataon mong itulak ang sarili mo at tuklasin kung hanggang saan ka makakarating. Mabilis na tumakbo ang isip ni Ricardo. Naalala niya ang ekwasyon sa pisara, ang paghanga ng klase, ang pagmamataas sa mata ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan, tumango siya. Sige po, sagot niya. Gagawin ko. At sa linggong iyon, pumasok si Ricardo sa kanyang unang advanced math class. At alam niyang ito pa lang ang simula. Bumalik sa Riverside Middle School, patuloy na lumaganap ang reputasyon ni Ricardo bilang isang dalubhasa sa matematika. Hindi na siya tinitingnan ng kanyang mga kaklase bilang ang tahimik na batang nakaupo sa likuran ng silid. Sa halip, hinahanap na nila siya, hindi lang para humingi ng tulong sa mga ekwasyon, kundi bilang isang taong kanilang hinahangaan. Ang batang dating hindi napapansin ay naging isang mahalagang bahagi ng klase. Ang kanyang tahimik na talino ay nagsilbing inspirasyon sa mga nasa paligid niya. Si Ginang Rodriguez, ganun din, ay nagsimulang makita ang kanyang mga estudyante sa ibang perspektibo. Ipinaalala sa kanya ng kwento ni Ricardo ang isang mahalagang aral na ang potensyal ay hindi laging maingay o madaling makita. Minsan, ito'y nagtatago sa pinakatahimik na sulok ng silid, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lumabas. Simula noon, mas sinikap niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga tahimik na estudyante, hinihikayat silang lumabas sa kanilang mga sariling paraan. Isang gabi, habang nakaupo si Ricardo sa hapagkainan, malalim sa pag-iisip sa isang hamong problema mula sa kanyang advanced na klase, lumapit ang kanyang ina. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Napaka-proud ko sa iyo, Ricardo, malumanay niyang sinabi. Palagi ka ng espesyal, pero ngayon, nakikita na rin iyon ng mundo. Tumingala si Ricardo sa kanyang ina, isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Salamat, Mama, sagot niya.
bago muling ibinalik ang tingin sa kanyang kwaderno. Sandaling lumutang ang kanyang lapis sa ibabaw ng pahina at saka biglang nag-click ang isang ideya sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya nilulutas ang problema para sa sarili niya. May mas malaki siyang binubuo, isang hinaharap, isang ekwasyon, isang oportunidad, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Habang sinusulat niya ang susunod na linya ng kanyang solusyon, isang tahimik ngunit matibay na kumpiyansa ang bumalot sa kanya. Hindi niya tiyak kung saan siya dadalhin ang landas na ito. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na sundan ito. At sa sandaling iyon, ang batang dating nagtatago sa kanyang talino ay sa wakas natutong tanggapin ang kanyang liwanag. Handa na siyang magningning,